Gusto mo bang mag-umpisa ng negosyo? Kung yan ang gusto mo, wag na wag kang mag-uumpisa na hindi mo pinapanood itong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay napansin ko na mas marami pa talaga ang nagme-message po sa akin at sinasabi, Chinky, talagang gusto ko magnegosyo. Paano ba magnegosyo? Ito lang po sabihin ko sa inyo. Hindi po sapat ang alam nyo at ang passion mo para ikaw ay magtagumpay sa isang sinisimulan na negosyo. Alam mo, ang negosyo maganda yan sa papel eh. Pero pagka in-implement na po natin, nagbabago po ang resulta. Kaya nga sa episode natin na ito, isi-share ko po sa inyo 10 utos bago ka magsimula ng negosyo para hindi maubos ang iyong pinagpagurang pera. Shout out to sa mga OFW, mga gusto magnegosyo, mga empleyado. Ready na po kayo. So ito po yung rule number 1, no? Number 1 utos, never start something you don't understand. Pag hindi mo naunawaan, wag mong pasukan. Ganun kasimple lang po. Ang pagpasok sa negosyo, isang industriya na hindi ka pamilyar, magdudulot yan ng pagkakamali at kapahamakan, lalo na kung malaki po ang puhunan ng iyong nilabas. Kaya nga, importante po eh, I always tell this at naririnig nyo po yan. Pag nag-drive ka na hindi ka marunong mag-drive, mababangga ka. Pag nag-swimming ka na hindi ka marunong swimming, malulunod ka. Pag nag-bike ka na hindi ka marunong mag-bike, sesemplang ka, masusugatan ka. Ganon din po sa negosyo. Pag ikaw pumasok ka sa isang negosyo, kahit anumang negosyo, maliit man o malaki, pag wala kang alam, wala kang business fundamentals, hindi mo alam yung basic, malulugi ka. Kaya nga, di ba, pag-aralan mo muna ng maigi. Magkaroon ka ng sapat na kaalaman, di ba? Kung paano to patatakbuhin. Hindi pwedeng papasok ka lang sa isang negosyo na wala kang idea at ipupuhunan mo lang dito yung perang pinagpaguran mo at yung excitement mo. Yung perang pinagpaguran, nawawala. Tama? Nalulugi. Ang excitement, pag nalulugi ka, nawawala rin. Alam, nalulugi ka pa, na-excite ka pa. Ay, grabe naman. That's number 1 rule. At kung gusto nyo ng kasagutan sa rule number 1, na huwag kang ipapasok sa isang bagay na hindi mo alam, may kasagutan tayo towards the end para naman ay tumaas ang chance nyo para kumita. Second utos na huwag mong gawin para hindi maubos ang pinagpaguro mong pera, never borrow when you are starting your business. Huwag kang mangungutang para ipuhunan. Bakit, Chinky? Di ba OPM, other people's money? Oo nga, OPM, sandali lang. Kasi mas mataas po ang pagkakataon at chance na malugi ka kaysa kumita. Bakit? Ito kasi siyempre, pag nag-uumpisa ka, kahit sinabi mo nag-aral ka, may chance ka pa rin, na malugi yan. Kasi uulitin ko, ang negosyo, pag nilista mo yun sa papel, maganda, ito pwedeng profit margin natin kung nakabenta tayong ganito. Kinompute mo na, magkano kikitain mo, daily, weekly, monthly. Nung in-implement mo, may benta ba? Wala. So, ano ibig sabihin yan? Lahat ng pinag-usapan nyo, hindi tuloy-tunay na nangyari. Imagine mo, nalugi ka na. Nagbabayad ka pa ng interest. Ang sakit mo. Di ba napakasakit, Kuya Eddie? Ako na, napaghalataan talaga yung ira ko. Di ba? Sa halip na mangutang, ito yung challenge ko sa inyo. Maaari naman, siyempre, magbigay ka muna ng pansin sa pag-iipon. Di ba? Ipon ka muna. Pagtitipid. Para makakuha ka ng sapat na puhunan para magtayo ng iyong simple, munti, di ba? Negosyo. Ang kagandahan po kasi, pag ikaw may sarili kang pondo, just in case, di ba? Huwag naman sana mangyari. Kung malugi man, ang nawala lang yung pera mo, pero wala kang binabayarang obligasyon, responsibilidad, at interest. That's rule number 2. Ay, sino sa inyo mga guilty sa rule number 2? Number 1, guilty na. Number 2, rule, guilty pa ulit. Third, pangatlong utos para pera di maubos. Bago mag-umpisa ng negosyo, never get into business with friends and relatives. Di pa ako tapos. Without an agreement. Yes. Alam ko, may mga iba, Kasusyo ko ng asawa ko, kasusyo ko ng kamag-anak ko, kasusyo ko ng kapatid ko. wala naman problema yan. Isang malagang utos sa pagnenegosyo, ang pag-iiwas po na kasamang kaibigan, kamag-anak na walang kasulatan. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na nagiging komplikado ang pagnenegosyo, lalo na, di ba, yung mga sistema, pera, ang pinag-uusapan, di ba? At ang hirap lalo na sa mga kamag-anak at kaibigan, di ba, na magbibilangan. Hindi lang kasi professional, hindi lang financial personal, emotional Lalo na kung yung business na itinanyo nyo, again, wala namang kasunduan yan, wala namang papel. Ang pagkakaroon po kasi ng kasulatan ay nagbibigay ng dagdag seguridad sa lahat ng aspeto ng negosyo at sa lahat ng mga taong involved sa negosyo.
Di ba? Para malaman mo, ano bang responsibilidad nino? Ano bang kontribusyon nino? Di ba? Malalaman kung ano yung ambang ng bawat kasosyo. Does it make sense? Sa pamagitan ng binding contract at kasulatan, nilalagay natin sa tamang ayos yung mga patakaran negosyo, nagbibigay rin ng protection sa sarili mo at sa bawat partido. Kaya nga, makikiusap po ako sa inyo, lalo na kung family corporation po kayo, nako, alamin nyo na yung shares nyo, kung magkano, si ganito, magkano sweldo, dapat nakasulat po lahat yan. Let's go to number 4. Oy, by the way, guys, number 3 pa lang tayo, Sino po sa inyo ay nakaka-strike 3 na? Strike 3 na. 3 lang mali. Oo, pangatlo pa lang, kaya nga nalulugi ang negosyo na ubos ang pera. Let's go to number 4 na utos. Never invest the money you cannot afford to lose. Maging responsable ka bago ka mag-invest at magtayo ng negosyo. Mas maganda na yung perang sinimulan mo, kahit mawala, hindi masisira ang buhay at budget nyo. Bakit? Kasi ang pagnenegosyo, may kasamang risk yan. Hindi laging tiyak nakikita yan. Kung lahat kikita, di lahat nagnegosyo na. Kaya mahalaga na bigyan natin ng pansin. Di ba? Maglagak lang tayo ng pera na kaya lang natin. Di ba? Na makawala. Kaya nga ito lang parating tanong. Ito yung pinakamahalagang tanong. At Chinky, paano ko malaman talaga worth taking the risk siya o hindi? Ito lang, parating tanong ko. Just in case na magkamali ako, malugi ako, makaka-recover ba ako? Again, magkamali ako, malugi ako, makaka-recover ba ako? If the answer is yes, go by all means. If the answer is no, don't. Don't! Don't! Wag na wag. Sa ganitong pamamaraan, di ba, maari mong ika nga maiwasan ng mga panganib at pagkalugi. Baka instead na dream business mo, maging nightmare on Elm Street. And let's go to number 5. Nako. Grabe, no? Valuable talaga tong information na ito. Maraming salamat, Lord, sa idea na binigay mo. Number 5 na 10 utos. 5 na po tayo bago magnegosyo para pera di na ubos. Never spread yourself too thin. In other words, huwag kang maglagay ng margarine. Naiwasan natin na sabay-sabay. Na inuumpisa mo lahat ng pagkakitaan mo. Yes. Yung parang lahat gusto mo ng pasukan kasi yung mindset natin, konti kita dito, konti kita dito, konti kita dito para grupo, laki kita. Pero alam mo tunay nangyari, konti logi dito, konti logi dito, konti logi, grupo, laki logi. You are a jack of all trades, master of none. Sa mundo ng pagnenegosyo, much better na start one at a time. Isa muna. Mahalaga talaga yung hihintay mo muna na talagang tumibay, di ba? Yung pasensya, determinasyon, pagtsatsaga. Diba? Hindi to pabilisan. Pasiguraduhan to. Sa halip na mainit, dapat mahalaga na mag-focus tayo. Paunlarin muna natin yung existing business natin. Pag-aralan natin ang merkado. Maganda po tayo para pagdating ng panahon, para, di ba, pag pumasok na, alam natin kung ano gagawin. Kaya mga friendship, no, importante talaga na kailangan natin talagang pag-aralan lahat bago tayo pumasok. Kaya nga, I would like to say hi muna to Kuya Migo, kay Grace Villagomez, at saka kay Pinoy Mukbang 905. Ulitin po natin 5 dapat mong gawin, 10 utos. Diba? Bago magsimula ng negosyo para pera di maubos. Number 1, huwag ka papasok sa isang bagay na hindi mo alam. Number 2, huwag ka mangungutang, lalo na kung ito ay start-up. O mas mataas ang chance na malugi ka. Number 3, huwag kang papasok sa negosyo ng kaisama, kaibigan, kamag-anak na walang kasulatan. Pang-4, huwag kang maglalabas ng pera na hindi mo kayang ipakawalan. At number 5 po, never spread yourself too thin. Meron pa siyang 6 to 10. Oo, 6 to 10. Oo, grabe. Pero medyo mahaba-haba na to. So we're gonna pause for a break right now. Kung na-appreciate nyo tong session na ito, please type appreciate. At kung gusto nyo mas matapos to, type part 2. Part 2 sa comment section. Mag-type lang kayo ng part 2 I need at least 50 na part 2. Pag may 50 na nag-type ng part 2 sa comment section, magpa-part 2. Kung walang 50, ibig sabihin, hindi yung gusto. Susunod na lang po ako sa inyo. Sana nakatulong tong episode na ito, mga ka-friendship. At kung nakinabang ka, i-share mo naman to, please. Para makinabang ang mga ibang friends mo rin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.